Magandang gabi mga boss, mga camping. Salamat sa badagdag subscriber ng mga friend. Sana magustuhan nyo to. Si Kawaldi Carbonell, ang ating makipagkwento tayo kay Kawaldi Carbonell. No? Lagot, sabi niya. Thumbnail niya ho to. Sara Duterte, walang kawala kay Atty. Adasa at Waldi Carbonell. Di ba? Si Humubono Adasa ho to. Pakinggan natin. Masaya ko yung naging usapan nila mga boss 39 minutes nga pero hindi ko tatapusin hanggang doon lang sa gusto ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing ngayon, ika-15 ng Hunyo 2025 ay lumabas po tayo sa ating pong estudyo at siyempre dala po natin ang ating simbolo ng pagiging kawal ng demokrasya upang hanapin ang isang kapwa manunulat at author ng 10 aklat, mga kaibigan. 10 political books nang galing po siya sa University of the Philippines at hanggang ngayon itinuturing ng marami na siya isa sa mga haligi o pillars ng academic freedom dyan po sa University of the Philippines. Ating pong binabanggit ngayon ang ating magiging resource person dito po sa ating kawal ng demokrasya ay walang iba kundi dating gobernador. Meron nung itong 19 hours ago, meron nung itong 16,235 views. Kaya baka sana matuwa din kayo. Natuwa ako Ng Misamis, dati pong miyembro ng Assemblyman, dating commissioner ng Commission on Immigration, walang iba kundi si Atty. Homobono Adasa, abogado, manunulat, mandirigma, aktivista. Bibigyan ko po siya ng pagkakataon muna bumati sa inyo bago ko po siya tatanungin na mga issue na nangyayari po sa ating pong bansa ngayon. Atty. Homobono Adasa. My friend Waldi, before I'll say anything, I just like to make a correction. I have 23 published books, not just 10. And 13 of them are carried by Amazon.com, courtesy of a Filipino who lives in New York. Now, this kind of a program, my friend, is needed by this country. People like you are needed by this country because you offer not just criticisms, but solution. Mga solusyon sa mga problema ng bayan. Yung iba, panay kritik lang. Pero wala ng solusyon. Pero ikaw, yung iba, Atty. Adasa, konsumisyon ang binibigay sa bayan, di ba? Buti si Kawaldi, solusyon. Tuloy. nagbibigay ka ng solusyon, anong dapat gawin ng gobyerno at ating mga kaibigan. At sapagkat tayo po naman ay naniniwala na maraming mga sources na maaari po natin sandigan at maaaring tanungin, isa po sa mga solusyon na yan ay aking pong pinuntahan dito sa inyong tanggapan, dito sa inyong law office, which is also your study room. Alam po ninyo itong si Atty. Bono Adasa, ang koleksyon ng aklat nito, mga kaibigan, mga umaabot na po ito ng 11,662 volumes. Alam ko po yan kasi yung 62nd volume ay niregalo ko sa kanya. Libro ni Plato in original leather-bound edition na nabili ko sa isang garage sale sa New York. At ito po hindi naman pinapaalala ko para magpakape, kundi para malaman niya lamang kung gaano ko pinapahalagahan ang opinyon ng isang Pilipino na pareho po ni Atty. Homobono Adasa, na hindi ko siya pinuntan dito sapagkat siya ay abogado, kundi dahil siya ay isang marangal
na lahing Pilipino. Una, ano po ang inyong basa bilang isang veteranong tagapagmatsyag, mamahayag at tagapagmatsyag ng current events tungkol po sa parang crisis na nangyayari ngayon hinggil po sa usapin ng impeachment, lalo digit dyan Yan na. Ito yung maganda eh. Dito ako natuwa mga pre na sa imahen ng Senado na ang sabi nga ng isang dating Senate President na si Tito Soto ay parang ikinahihiya niya na ang nagiging behavior o nagiging imahen ng Senado. Opinion po ninyo. tumatawa si Adasa. Oh. Alam niyo, malakas din ang sense of humor kasi ni Atty. Adasa, na totoo lang. Bilib din ako dito mga friend. Ikinahiya na mga imahe ng Senado, hindi lang ngayon. Sa matagal ng panahon. Mga more than Ikinahiya na imahe ng Senado, sabi niya. Hindi lang ngayon, matagal na yan. Nakakahiya yung Senado. Tawa dito mga friend. Tuloy. 20, 30 years. Ang imahe ng Senado, masama, pagtingin lang sa membro ng Senado. Noong araw, Claro Recto, Yan. Jose Laurel Sr., Yan. Emmanuel Pelaez, Yan. Jose Sabido. Yan. Lorenzo Tanyada. Binabanggit ho na to. Kumbaga sa ano to, mga laon na ho itong dalawa na to di ba? Anyway, laon na rin tayo. Ang inaano nila, binabalik ko ang tanaw nila, yung mga Senado nung araw, yung mga senador, puro mga talagang mga may dignidad. Di ba? Tuloy natin. Lorenzo Tanyada, Jose W. Jokno, Arturo Tolentino. Arturo Tolentino, Ambrosio Padilla, Sotero Mabanag. Mahusay ang mga miyembro ng Senado nung araw. Ngayon, Ngayon, Senato. Meron na po tayong ngayon daw Senato, sabi ni Mubona Dasa. Tuloy. Bato de la Rosa, Bato de la Rosa. Ruben Padilla, Bongo, Tawa si Mubona Dasa. Tumasya sabi ni Kawalde, totoo. Tayo ng Senado ngayon kasi buisit. Tuloy. Jaime Marcos, at meron pang Marcoleta. Mapatawa nga. Mapatawa nga ako, sabi ni Mubona Dasa. Tuloy. Sinasabi nila mga membro ng Senado, nagsabi sa akin, marami ng taon, Bono, bakit hindi ka tumakbo pagka-senador? Ano? Ano? Senador? Nagkwintay pagka-senador, anong gagawin ko diyan? Makidebate ako sa mga tao na wala namang pinag-aralan tungkol sa batas. May pinag-aralan sila tungkol sa butas, pero hindi sa batas. So, paano tayo magagawa ng May pinag-aralan sila tungkol sa butas. Paano tayo makagawa ng batas? Talagang galing ni Bona Dasa. Tuloy. mahusay na batas sa Senado? Ang isang lugar lamang, Kawalde, na iiba ang itsura ng bansa kung nandoon ka mismo sa Malacanang. Kung ikaw ang Pangulo ng bansa, hindi sa ganitong sistema, sa ibang sistema. Pero, at saka na yan. Ngayon, yung impeachment muna. Kasi under Section 2, Hindi pa nabanggit ni Kawalde na yung mga uri ng taong tumatakbo sa Senado ngayon, mga ipi, mga bumtarat-tarat, kung nanalo pa yan, nagka-leche-leche na. Si appointed son, gano'n na ho, Senado talaga ngayon ba? Kumbaga sa pagpatay, karumal-dumal Ay nako, Lord. Tuloy. Article 11 ng Constitution, Vice President, President, Ombudsman, Supreme Court, and the other members of the constitutional commissions are subject to impeachment. Pwede silang maalis. Pero ang impeachment, dalawang phases yan. Sa lower house talaga lower yan. Magsisimula ang impeachment, debate muna kung katulad yan ng information sa kaso. So, one third kung
ibubuto nila ang 1/3 sa lahat na membro ng lower house, pwedeng may impeachment, ang articles ng impeachment ipadala sa Senado. Doon na tayo ngayon sa Senado. At nagkagulo, bakit ang Senado hindi nila ginagawa ang trial. Pero ito, Walden, no? Maraming kibitzers diyan ang nagsasabi ng kanilang opinion. Unang kibitzer, si Presidente Marcos. Hindi naman yan abogado eh. Hindi yan nag-aral. Sa pagka-abogado, hindi rin nag-aral. Si Bono Adasa, binira na si Marcos. Presidente ka, hindi nag-aral, hindi naman nag-abogado. Tuloy natin. Aral sa saligang batas. Sabi niya, ang Senado daw is playing with the rules. Well, he doesn't know the rules. So he doesn't know how the rules are being played. Okay? Ikalawa, yung isang membro ng Constitutional Commission, sabi niya, kailangan may trial diretso. Paano sila magiging authority nito? Ang Section 4 ng Article 11, lahat doon sa lower house, may stages. 3 days, 5 days, 10 days, 60 days. Dito sa Senado, ang ginamit ng term, forthwith. Forthwith. Ang sabi na immediately. So there is a gap. Ang sabi sa lower house, may specific date. Senado, wala. Meaning, ang mag-define sa rules, hindi ang house, hindi si Presidente, hindi ang Korte Suprema ang mag-define sa rules kung ano yung forthwith ang Senado. Ang mayoriya ng Senado. Sa mayoriya ng Senado ay 13 kasi 24 members yan. So ang 13 ang mayoriya. Ang ginawa nito ngayon nila, ang mayoriya nagsabi, remand the case to the lower house because may mali yung kanilang articles of impeachment. Ang sabi naman ng PhilConsa at mga 100 professors daw ng College of Law ng University of the Philippines na hindi daw yan tama ang ginawa sa Senado. Bakit? Membro ba sila ng Senado? Mayroon bang sinasabi sa ating saligang batas na hindi pwedeng mariman? May sinasabi ba dyan? Wala. May sinasabi ba sa batas na hindi mapadala balik kasi may constitutional infirmities, hindi tama sa saligang batas? Wala. So, dito, dapat malaman ng lahat na kung walang prohibition, magagawa sa Senado yan. At ang kanilang concept ng trial, ang trial, hindi lang presentation of evidence, receiving evidence. Ang trial means pwedeng ma-dismiss, pwedeng ma-remand, pwedeng ma-corrected, depending on the rules of the Senate. Ganon ang trial, hindi. Bakit ka magta-trial kung dismissable ang asunto? It's waste of time, waste of money. Hindi na mag-trial, hindi na presentation of evidence. That's a part of the trial, kasama yan sa trial. Pero, ang presentation of evidence, pwedeng mawala yan dahil, una, gusto ng Senado na i-dismiss ang asunto. Basta hindi illegal ang dismissal, pwedeng magawa ng Senado yan. Kung may reklamo, itong mga so-called authorities, experts, tungkol sa ginagawa ng Senado, gamitin lang utak nila. Alam mo, kung hindi tama ang ginagawa sa Senado, anong dapat lang gawin? Punta sila sa ombudsman. Ihabla niya ito, mga senador na mayurya, under Section 3, Paragraph E of the Republic Act 3019, and Section 4 in relation to Section 11 of Republic Act 6713. Yun ang gawin nila, hindi mag-iyak-iyak lang. Action. That's what this country needs. Action. Mawalang galang po, Okay lang. Atty. Adasa. Ang akin pong palagay dito na nakakagulo sa akin, bakit nagkakagulo sa technicalities? Samantalang, ang bold po nito,
meron nagnakaw ng pera ng kaban ng bayan, meron ng bastos, merong nag-participate sa AGK, merong nagbanta sa buhay ng Speaker, ng First Lady, at ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit hindi yan ang ating pagtuunan ng pansin? Yung culpability, accountability. Bakit nandun po tayo sa kasama na po yan ng mga senador at kung sino ang mga legal expert? Bakit doon nagpo-focus sa technicalities? Bakit hindi doon sa espiritu kung bakit meron impeachment? At dahilan kung bakit meron impeachment? Yung espiritu, sinasabi mo, hindi makukuha yan sa Senado. Because ang decision sa Senado, political yan, political judgment. And whether you like it or not, that is embodied in spirit sa Constitution. Anong dapat nga gawin? Ihabla nila si Sara sa ombudsman. Tingnan natin kung hindi ba matutulog yung kaso dyan. Sa ombudsman, maraming kaso natutulog. Iyan ang accountability upang makulong. Bakit dismissal alone will not result to accountability? Ikulong. Section 3, paragraph E, Republic Act 3019. Ang problema nga, yung ombudsman, parang pagong, di ba, Atty. Adasa? Tuloy. Section 4, in relation to Section 11 of Republic Act 6713. Diyan. Kung may ebidensya sila, diyan ang accountability. Ang tama dito, ang hindi lang gawin yan sa criminal case while nandiyan pa pagka-presidente, ang presidente ng Pilipinas. Because ang kanilang interpretation, ang presidente ng Pilipinas, hindi daw may habla sa criminal case. Okay, sa presidente, pwedeng impeachment. Pagkatapos ng impeachment, criminal case. Yun ang accountability. Hindi, wala kang makukuha na accountability. It's not justice. Nandiyan pa rin sa sunod na eleksyon. Tatakbo pa rin. Parang kagaya nangyari kay Erap, di ba? Inimpeach tapos kinasuhan ng plunder. Kaya ayun, na-aresto. Di ba? Tuloy. Mga tao natin, bubuto, maski sino dyan, basta may pera. Paano yun? Where is the accountability? Accountability is filing criminal cases against these people so they will go to jail. Like Duterte, aside from the impeachment, the Duterte who is now the ICC, what did the Secretary of Justice do? Bakit pinabayaan na doon sa ICC? Dito sa atin, trial sila dito at ikukulong yan lahat. Ang sabi ni Duterte, join me in hell. Siya lang. They will either go to jail or go to hell. Pili sila. Kaso, impyerno. Pati nga ako, sinabi niya, magkita sa impyerno. O siya lang pupunta sa Hindi impyerno. ko alam address. Bakit ikaw pupunta sa impyerno? Kasi hindi ko alam address eh. Alam nila yan. Sabi ko, magkita natin sa Luneta, doon tayo mag-away. Hindi sila pupunta sa Luneta. Takot sa iyo yun. Yun I remember yung nangyari sa Davao. Ako muna nagsulat yan sa column ko sa Manila Times. Sinulat ko na pagpunta mo sa Davao, pag-investigate sana sa member ng National Press Club na si Palo. Pala. Councilor, kaibigan ko yun. Si Pala. Na pumunta ka. Galit si Duterte sa'yo. Nagsasabi, hindi ka naman piskal. Bakit daw ikaw mag-imbestiga? So, sige. Carbonel, magkita tayo dyan sa plaza bukas. 9 o'clock. Ako, magdala lang ako ng isang bala. Ikaw, isang magasin ang dalhin mo. Ikaw naman, mahusay ka. Pumunta ka sa doon sa plaza. Kasama mo ang mga members ng Davao Press Club. Pagdating ng alas 9, walang anino si Duterte. Sabi mo, gusto na sana ng Press Club, alis na sila. Sabi mo, huwag, hintayin natin for another 15 minutes. Wala pa rin anino ni Duterte. 9:30 sinabi mo, hintayin pa rin natin sa another... Tapang pala talaga ni Kawali. Totoo pala yung na talagang... Anyway, inaamon niya naman talaga ng draw yun eh. Lahat yan eh, di ba? Doon sa Luneta, wala rin dumating eh, di ba?
Yung mga Duterte, matapang lang yan dahil marami silang pera, marami silang killer, di ba? Pero one-on-one mo sila, hindi kakasay. O, di ba? 15 minutes, sabi ng President ng Press Club, Walde, ikaw na lang dyan maghintay because hindi sisipot si Duterte, ang sisipot dito ang death squad. Alis na kami. Kaya nga umalis na kayo lahat. Because ni Anino ni Duterte, hindi sumipot. Hindi. Walde, sabi na, hindi sisipot si Duterte, ang sisipot dito yung death squad. O, kaya umalis na raw sila, sabi ni Adasa. O. Mo ba mapagkitawalaan si Duterte yung nandyan sa ICC? Nandito, hindi rin mo pagkatiluan, bibig lang. Bibig ng bibig, walang gawa. Kaya nga, ihabla nila si BP Sara kung marunong sila. Marami mag-es pilkunsa dyan, yung pilkunsa, pilunsa. Maraming ginagawa dito hindi tama. Ang presidente, hindi tama ginagawa. Bakit hindi nila ihahabla sa lawyer ang members ng Commission on Elections, ang ombudsman, marami dyan. Dapat ihabla yung pilunsa, panay, bibig. Okay, ganito po ang aking suggestion. Ihabla natin dalawa. Sa Ito si Kawaldi. Ganito po ang suggestion, ihabla natin dalawa. Sabi ni Kawaldi, ay ni Adasa. Tingnan mo sagot ni Adasa, mga friend. Ombudsman o sa criminal court. pag-aralan natin yan because may death squad tayong kalaban dyan. Wala tayong security. Paano mangyari sa atin? Ayun, sabi ni Adasa, hindi, pag-aralan natin yan. Sabi ni Kawaldi, di ba? Sampahan natin ng kaso yan si Sara. Tayong dalawa, niya. Niya. Teka, pag-aralan natin yan. May death squad sila wala naman tayong bodyguard Anong mangyari sa atin? Lagyan si Adasa. Tuloy. Alam mo, Wally, ako, sa maliit pa ako, para sa bayan all the time, laban kay Marcos, nakulong 1 year, 6 months and 11 days. Walang security. Kinulong ni Marcos, pero patay na si Marcos at buhay pa itong kaibigan mo. Okay. Pinakulong din pala ni Marcos to. Si Bono Adasa. Ang pinakapopular na president si Erap Estrada. Okay. Sinabi ko, hindi tama ginawa Estrada. Pinuntahan namin sa mga general si Angelo Reyes at sabi, ipali si Estrada. Napali si Estrada. Pero, ang sabi ni Colonel Cardenio sa akin, ang kamalian mo, sir, panay, pakigira ka. Pagkatapos ang gira, wala nangyari sa buhay mo. Kaya nga pag-aralan natin mabuti ito, we are no longer 21 years old. 31 na tayo. So, this is 10 year gap. Pag-aralan natin mabuti, yung suggestion mo. Pero, Kawali, may isasabi ko sa inyo mamaya na hindi natin masasabi sa programa mo. Kung masasabi natin sa media. Because yung importante na dapat gawin para magbabago ang bansang ito. At yung lahat ng mga demonyo nandiyan sa gobyerno, mawawala yan. Sino mo titira sa Senado pag mga demonyo papalisin natin? Walang matira dyan. Si Risa na lang. Sa lower house, baka wala. Sa gabinete, baka wala. Teka, may iba po ako at Atty. Bono. Alam po ninyo, kaming tayong mga media man. Tama na, pwede na ho yun. Mga friend. Mahaba na rin, no? Yung karamihan dyan, pag-usapan na ho nila Kawaldi. Kung paano ho hahanguin ng bansa na to sa pagkakautang. Dahil para kaya Bono Adasa, talagang ang pera ng Marcos trilyon-trilyon dolyar. Oo. Para kay Kawaldi, na kay Marcos, yung Yamasita Treasure. Yun ang mga usapan ho dyan bandang huli. Oo. At yun nga, kung paano, magulo na ako doon. Basta yun ang mood nun, no, mga friend. Basta ito lang ako natuwa. No? Yun nga,
makasuhan daw yung mga demonyo, sabi ni Kawaldi. Di naubos si kahit sa Senado. Si Senator Risa lang ang matitira. Maski yung sa Kongreso, sabi ganyan, no? Ganun ako kalupit ang ano eh. Kaya pinagtatawanan na nila yung mga nagiging senador natin. Wala. Diba? Sa totoo lang mga friend, para maging maayos itong bansa nato, dapat talaga taasan ho ang kwalifikasyon ng mga aplikante bilang alila ng sambayan ng Pilipino. Public servant nga sila eh. Sa Senado. Huwag kayong tanggap ng tanggap. Kung may record, hindi nyo dapat tanggapin. Ka-apply ka nga ng janitor o basurero, putay na, pag may record ka eh, hindi ka tinatanggap eh. Pagkatapos, senador, putay na, ex-convict, tinatanggap ng COMELEC, ang puta. Yun ang problema eh. Ang pinakamalaking problema talaga, yung ganyang klase ng ano, dapat tignan ninyo yung sinasala. Parang nag-a-apply ka sa kumpanya. Diba? Kunyari, accountant. Kailangan graduate ka ng accountancy. CPA ka. Diba? Ganun eh. Putang na dito sa sistema ng bansa nato eh. Kagaya yan. Mga friend. Mantakin mo si Kimo, magiging judge. Putang na. Sige nga. Si Bato, judge. Si Bongo, judge. Putang na, dito bago ka maging judge, ang hirap. Diba? Hindi naman basta-basta kung lawyer ka magiging judge ka na. Prosecutor ka muna, mga ganito. Marami kang dadaanan bago ka maging judge. Samantalang, kilala ka lang, maski na isa kang siraulo may tililing, na nagago mo yung mga bubutante, na iboto ka, ng mga company, na kamputan na. Kagaya ngayon yan, judge. Nantakin mo yan. Diba? Yan ang problema talaga malaki. Sa totoo lang. No? Hindi yung kailangan may kwalifikasyon naman, puta na. Hindi yung marunong bumasa, sumulat, Filipino citizen. Pwede na mag-apply, maski na anong klase posisyon sa gobyerno. Bilang public servant. Nakakaluha talaga eh. Ay, naku. Tiyan mo, kinumpara nila Mubono Adasa yung mga senador nung araw, matitino. Ngayon, puta matititi. Di ba? Magkulab na tayo, sakit ulo. Ito naman mga hayop na to, kumusikat, puta na, di nila inaalam kung anong magiging trabaho ng senador. Buti pa si Dolphy, alam ni Dolphy, na anong gagawin ko dyan, magpapatawa. Kakapal din ang mga mukha nyo, sa totoo lang, takbo kayong takbo, tapos makakampanya kayo. Ako si Ipe, hindi ako abogado, hindi ako ganito, ako ay artista. Putangin na kayo. Alam mo na palang kung ano pinapasok mo, gagawa kayo ng batas. May itsura ni Kimo, ang putangin na. Ay nako Lord. Ito naman mga tangang butante, boto ng boto. Gunggong. Erin Barela, shout out. Happy Father's Day, happy Father's Day. Teresita Guzman, shout out. Happy Father's Day, Sir Rox. Mabuhay po kayo, Sir. Salamat, Teresita. Federico Mandap, shout out. Happy Father's Day, Karox. And all fathers, sa mga ka-warriors, di ba? Dami Federico Mandap, shout out. Ayon kay Congressman Chua, impeachment pa rin gusto nila. Mauna bago kasuhan ng kriminal si Sara dahil may problema pa rin sila sa ombudsman. Tinik pa rin si Martires na tao ni Digong. Di ba? Yung iba dyan, tinik din eh. Jab Alvaro. Bakit yung ikinaso kila Pulong? Yung drug smuggling, puta na, wala pa rin hanggang ngayon. Hindi pa pinasasagot, hindi pa sinusumon yata si Pulong. Kompleto ebidensya pa yun. Wala talagang ewan. Jab Alvaro. Hindi naman basta-basta yung nagkakaso. Dati Senador Trillanes, di ba? Jab Alvaro, shout out. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, sana gawin na lang ombudsman si Coco Pimentel, kapalit ni Martires. Sana. Kalat ni Baya, shout out. Jokiano, shout out. Baka makalaya. Pare-pareho silang guided
ng evil spirit. O, di ba? Ano yun eh. Federico Mandac ulit to. Bakit wala nang lumalabas na resulta ng investigasyon dyan kila Chika at Nolasco? Yun nga, ikaw Chua, ang may kasalanan dyan. Bigla mong inihinto yung hearing kung kailan tumbok na sana. Ginawa mong excuse yung investigasyon kuno ng AFP tapos na sana doon. Ano ba ang power ng AFP sa inyo? Kongreso. Kayo, civilian kayo. Ang AFP ay military. Wala naman kayong pinakita na request ng AFP sa Kongreso na sila lang mag-imbestiga dahil tao nila ito. Mukhang may something fishy sa parting yun. Yun yung sinasabi ko eh. Pinoy Abroad, shout out. Maraming nakinabang ng mga AFP at PNP. Ano ba ang sabi ni Digong noon? Pinakain ko ang mga yan ng pera. Lantaran sinabi niya. Wala sa AFP at PNP ang sumalungat sa sinabi niya. Totoo kung gano'n, Pinoy Abroad, di ba? Mary Lebron, shout out. Happy Father's Day from Baguio City. Salamat. Jokiano ulit to. Kung nahawa sa mga may sakit, sana matuluyan na para matahimik na ang bansa. Totoo. Hindi, baka yun nga gusto nila, mamatay na si Kibulog. Wala na, pabigat na lang din eh. Hindi na nila kailangan eh. Ba? Kay Duterte naman na lahat yung ari-arian, di ba? FPJ, shout out. Mga Katoliko, iniidolo, mga demonyo at inday, presidente ng impyerno, sa kabutihan tayo pumili at pumanig, salot, puksain. Tama. FPJ yung dating mo, Brad. Librado Ludovico, blessed Sunday morning, happy Father's Day to all. Happy Father's Day, Mundo Cheng, shout out, pre. Ano ba ang pinakakain ng mag-amang ito sa magkapatid sa ina na sina Aimee at Bongbong Digong? Ano nga ba ang ipinakain mo kay Aimee at gano'n na lang kung yurakan niya ang kapatid na ating Pangulo? At ikaw, Sara, ano naman rin ang pinakain mo kay PBBM at hindi man lang gumanti sa pagyuyurak mo sa kanya? Alam ko na yata. Bro salad siguro. Bro salad? Hindi ko lang alam yun Chipista Bunaawa, shout out Gandang gabi po kuya sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Ay nako, sana muna sa mga batas na yan. Happy po muna sa fathers kasi po fathers po ngayon, bukas na lang po ako magko-comment sa walang pusong mambubutas. Happy Father's Day po, Kuya Rox, at sa mga ama, lalo na po sa mga ka-warriors. Happy Father's Day po. K54254, shout out. Happy Father's Day po, Tyrox. God bless you and your family always. God bless. K54254. Jun Lagon, my friend, shout out. Happy Father's Day, Manong Roque, at sa lahat ng mga tatay, ama, papa, daddy, amang, tatang, at sa lahat ng nagpapakatatay, pati na sinanay na binuhay mag-isa ang mga anak. God bless po sa inyong lahat. God bless, Pastor Jun Lagon. D-Said, shout out. Happy Father's Day, Sir Rox. Happy Father's Day, happy birthday to ninyo. Totoo. Friend Service sa PETA, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out Eman Escalona, happy Father's Day sa iyo Sabi ni Friend Shervin. Pong Basyang Team Tia Deli po, bumabati po ng Happy Father's Day sa inyo, Sir Rox, at sa lahat po ng mga magigiting na tatay sa Team Rocky Warriors the Great. Kahit late man po ang pagbati ko, Tita Deli po ay sumasaludo sa inyong lahat. Nagsasakripisyo bilang mahuhusay na padre di pamilya. Mabuhay po kayong lahat, mga tatay na ka-warriors. Sa topic ko po today, Sir Rox, masasabi ko po ito na po siguro ang pinakababoy na pinakabalahurang Senado sa kasaysayan ba mantakin mo naman, Sir Rox. Di lang po kawatan. Puro po pusakal sa kawalang yaan at kaitiman ng buto ang mga pinutak.
mga pinutukan po ng lintik na yawa, mapapamura ka naman po talaga, Xerox. Ha? Saan ka pa po nakakita ng mga kagalang-galang na ganyan po ang mga asta, aber? Dito. Maski po sa talampakan, Xerox, wala na pong dumadaloy kahit konting hiya sa mga pinutukan po ng lintik, Xerox. Wala na anong hiya. Alam mo, Tia Delica, ha? Pag may hiya kang politiko, di kaya yaman, ay nako. Nakakapanginig po talaga sila ng laman sa galit. Pero iisa po ang itinuturo ng daliri kung sino po ang tunay na salarin, ha? Bakit po ubod ng balahura ang ating Senado, Sir Rox? Kapangyarihan po ng pera at mga ubod po ng tatanga ng mga bubutante. Kaya eto po tayo lahat ngayon. Walang tamang direksyon. Bangayan dito, bangayan doon. Tas ang kuting andun lang po sa sulok. Walang magawa kundi yumuko at manahimik. Di kaya lumaban at ipagtanggol ang mamamayang Pilipino na sumisigaw po ng laban at hustisya. Kapag po siya di pa kumilos at bumangon sa higaan, Xerox, ngayon pa lang po humanap ka na po ng bundok na mapagtataguan dahil malamang po sa alamang, dahil kontrolado po tayo ng mga bugok at bugak. Yan, nasa ilalim po lahat ng kapangyarihan ni Sayad at buong Dutae. Tayo pong lahat sa imburnal po pupulutin, ha? Napakasakit po tunay, Kuya Eddie. Lalo na po yung si Villanueva. Naku, ang pinalalaganap tungkol sa banal na utos at salita ng Diyos. Pero tingnan mo po kung sinong Judas po siya kakampi at tunay niya pong ipinagtatanggol na pesting yawa siya. Totoo po talaga yung kasabihan na kung sino pa po yung makadiyos at paladasalin kuno, yung pa pong Judas, Barabas, Cestas at taksil sa bayan. Shout out sa iyo, Sister Grace. Meron kang kakampi sa Senado. Ay nako. Librado Ludovico. Kawawang bansa, binaboy, hinudas ng isang pamilyang halimaw. Leching hinduropot. Chupi, hindi natutulog ang Panginoon Diyos. Darating din ang oras ninyo. Pati kayo na nasa Kongreso at mga sinatong, mga tinamaan kayo ng lintik, ang kakapal ng mga mukha nyo, pinalalamon nyo sa inyong pamilya galing sa nakaw. Ay nako, only in the Philippines talaga. Anyway, huli, Happy Father's Day sa lahat. Kasama na yung magiging tatay. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Lahat niyo, good morning Kasani, tuloy lang ang tira, bomba at birada. Huwag kang umatras sa Kasani, laban lang. God bless your family. God bless ka lahat ni 3J Show po. First of all, Happy Father's Day to all dads, daddy, papa, papsi, tatay, itay, ama, sa mga father dito sa vlog ni Sir Rox. I hope you enjoy your moment with your family. 3J Show ulit to. Okay, Sir Rox, maganda ang vlog ni Ka Enzo kanina kasi tungkol doon sa joint bank account nila ni Daddy Diggs. Kapag naimbestigahan ito ng AMLAC ay baka maghurmentado na po si Aling Sara. Kung kaya-kaya na Senado yan. 3J Show po. Sir Rox, itong si Trillanes ay talagang nemesis ni Digonggong. Ayaw silang tigilan ni Trillanes. Dapat lang sa kahindik-hindik ba namang ginawang kawalangyaan ng mga dudes na ito sa bansang Pilipinas. Kulang pa yung kulong ni Digong. Ewan ko na lang kapag naimbestigahan ng AMLAC yan. Paano ang gagawin ni Cheese, Bato, Kimo, Panelo, Bongo? Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, kung hindi natin kayang pabagsakin ang Digong, si Lord ang gagawa ng paraan. Alam mo problema, 3J Show, my friend. Maski ang AMLAC mukhang sa galaw kasabot din COA, kasabot din Tangin na, bago nga bababa yung halimaw naglagay siya ng mga alagad niya di ba? 3J Show ulit to. Sir Rox, umabot na rin sukdulan ang kawalangyaan ng Senado kapag kanilang kinontempt ang mababang kapulungan ng Kongreso. Kapag ito ginawa nila,
Ito ang tinatawag na maghahalong balat sa tinalupan, matirahan matibay, at kung sino ang kakampihan ng taong bayan. Taong bayan, gumalaw na kayo habang may panahon pa. Ha? Ted, oh. Shout out, Ted. Lutang na naman si Sara sa kanyang press con. Bias daw si Risa Ontiveros sa impeachment niya. Dahil sinabi daw ni Sir Wasakin na pabagsakin ng mga Duterte. Hindi sasabihin niya ni Risa, alam niya ang kanyang ginagawa at hindi siya ganyang tao. Yung nga, taka nga yan po. Sara na yan, baliw. Ulit, oh. Naniniwala akong hindi tumatanggap ang ICC ng lagay, lalo na galing kay Digong, lalo nang mababaon pa si Digong sa kanyang kaso kapag ginawa niya. Sana nga, Ted, sana nga, Ted. Yolanda Reyes, shout out, ah. Happy Father's Day, Sir Rox. Salamat. Ted, ulit, oh. Pinapatunayan ni Toto Kausing na inupuan nga daw ng Kongreso ang impeachment complaint laban kay Sara bago ibinigay siya kay Escudero. Dapat daw sa 10 session days ay naipasa na sa impeachment complaint ang Senado. Mali daw si George Chua sa sinabi niya itong wala pang 10 session days ay naipasa sa Senado. Hindi daw dapat sisihin si Escudero. Tama kaya si Toto Cosing? Ewan ko sa kanya. Hindi ko na pinapanood si Toto Cosing. Marilo Pabian, no? Sabi niya. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Ang importante din po tayo, nabigyan halaga ang opinion ng mga victims. Pero maaari din po mabigay ng comment ang 125 countries na kasapi para sa justice and crimes against humanity. At saka wala na pong nabigyan na ng interim release history ng ICC for 23 years. Kaya no worry po tayo. Happy Father's Day po sa mga kawarriors. Natatay na din. Happy Father's Day na ka. Ay, mission accomplished mga friend. Ha? John Dimango, my friend, shout out. Ha? Happy Father's Day sa inyong lahat. Ulit. Ha? Dasal po talaga. Kailangan itong bansa na to. Nalulukuban po talaga ng mga kampon ng kadiliman. Good night. God bless.